Umuugong mga sangkayang isang matinding digmaan na paparating na kung tawagin ay nuclear war o pagpasok po ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Ang tanong dito, mga sangkay, ang Amerika nga ba ay ganun na kahanda kung sakaling magaganap itong malaking digmaang pandaigdigan? So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga solid sangkay, lahat po ng mga Pilipinong sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, bago tayo magpatuloy mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito po napakagandang paksa o topic na ating pag-uusapan. About po sa digmaang pandaigdigan na posibleng pumutok at any moment. Dahil nga po napakaraming mga bansa ngayon, kung papansinin po natin, meron pong sigalot, no? And including our country, na humaharap mga sangkay sa isang matinding sigalot against China. Japan versus North Korea. North Korea against South Korea. India against China. Ang Russia, nag-start na mga sangkay against Ukraine. Pero marami pa po mga sangkay ang posible. Ang dami po ng mga bansa ngayon ang mayroon pong sigalot. Diba? Hindi ko na isinama ang Israel kasi ang Israel, mga sangkay, part po rin yan ng mas matinding propesiya kung bakit nasa digmaan po sila ngayon at may malaking kumbaga mas bubulagain po ng Israel ang buong mundo sa pamamagitan po ng kung titingnan po natin yung mga propesiya na nakasulat po sa Biblia. So nakaseparate po yan mga sangkay. Pero mayroon din pong sinasabi ang Biblia, no? Na isang digmaan na nagpapatuloy po o nagpapatunay na natutupad ang propesiya sa Biblia. Yan po, sabi po sa Mark chapter 13 verse 7, when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Wag daw po tayong maalarma. Wag magpanik sa iba pang translation. Such things must happen, but the end is still to come. Pambihira. Ibig sabihin mga sangkay, lahat ng ito kailangan talaga maganap. At wala pong magagawa ang kahit na sino sa atin sa kung ano po ang plano ng ating Panginoong Diyos. Ang propesiya ay propesiya na nasusulat sa Book of Prophecy. Wala pong iba kundi ang Bible. Ngayon mga sangkay, pagdating po sa digmaan, noong ikalawang digmaang pandaigdigan ng Amerika po ang sinasabing nanguna. No? And until now, mga sangkay, maraming nakaangkla na mga bansa sa kanila. Yung mga allied. Okay? Ngayon, gaano nga ba ang Amerika kahanda sa digmaan, mga sangkay? Eto, nakita po natin isang article. Is the US prepared for a major conflict? Kung ang ano daw po, mga sangkay, kung ang itong digmaan na ito magaganap. If World War III were to start tomorrow, would the United States be ready? Okay, ganda ng tanong, no? Is the American military prepared to fight in a major conflict? At ito mga sangkay, ay mayroon pong kasagutan sa pamamagitan din po ng article na ito na malalaman natin kung gaano nga ba kahanda talaga yung US, United States of America. No, kasi sila po ngayon talaga yung tawag dito, tumatayo na isa sa mga nangunguna pagdating po sa mga conflict na ito. Kahit po sa Pilipinas, di ba? Ang US ay andyan. The US Armed Forces are seriously unprepared. So, ito na po yung sagot. Ang United States of America, di umano, armed forces
are seriously unprepared to fight the world's next global conflict, according to some analysts. And you'll never guess the problem that's holding the American military back. Malaking problema ito mga sangkay kung totoo na ang US ay hindi pala ganun ka-ready just in case puputok itong malaking digmaan. We all know naman how prepared China, how prepared Russia na nandun na po ngayon sa digmaan. Kung hindi po sila handa, naku, malaking problema ito mga sangkay. When Vladimir Putin ordered his invasion of Ukraine, ito, matindi itong mga pasabog mga sangkay. The long war he sparked revealed two important and completely unknown facts about the world's leading superpowers. Kaya ito. Ayon po dito mga sangkay, first, the Russian military was not as powerful as the world had believed. And second, the US and its allies were woefully unprepared to support a protracted land war. So maging ang mga kaalyado, di umano, nitong Amerika ay unprepared sa battle in case na puputok man ito at any moment. Ito ang isa sa problema nila, yung supply problems and stockpile issues. Supply po ito ng mga mga sangkay, pagpuproduce ng mga kagamitang pandigma. In March 2023, ang New York Times, mga sangkay, di umano, ay nag-report that a variety of factors that come together and ruined America's ability to quickly produce the basic equipment needed to fight a war. So itong mga sangkay, hindi po natin nalalaman just in case kung hindi po natin talaga titingnan kung ano nga ba talaga ang totoong status ngayon ng US. And since mga sangkay, meron po tayong idea sa mga laging nanonood dito sa ating channel, meron po tayong ideya kung ano nga ba talaga yung kalagayan ng Amerika. Isa po sa problema nila ngayon mga sangkay ang hindi pagkakasundo-sundo pagdating po sa kanilang government. Okay? Marami din po mga general, mga sangkay ang nagsasalpukan pagdating po sa ideya at pagsuporta sa mga politiko. That is why, mga sangkay, malaki pong problema din ito ng Amerika. O ito, matindi mga sangkay. American doesn't have what it would need to fight China. If a large-scale war broke out with China within about 1 week, the United States would run out of so-called long-range anti-ship missiles. Kaya pala ganito po ang mga sangkay ng China. Talagang binabangga po nila yung Amerika kasi alam po nila eh. So, ganyan po ka-problematic ngayon ang US. Kaya itong possible na digmaan, mga sangkay, mukhang dihado pala yung Amerika. Kung sakaling puputok. Pero hindi pa rin po talaga natin masasabi. We know naman kung gaano po sinurpresa ng US noon, nung World War II, ang buong mundo. No? Hindi pa rin talaga natin masasabi. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan, mga sangkay, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ito lamang po yan, mga sangkay. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.